Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20, June 20, 2024 po. At ang oras po dito ngayon sa Los Angeles, California ay 6:45 na. At bibilisan ko na po kasi medyo malilit na ako eh. Ah, um, Thursday po ngayon, Huwebes. Medyo mangkulimlim pa rin. Ah, Nais ko lang i-discuss itong class in Ayungin Shoal between Philippine Navy and Coast Guard or China Coast Guard. Ayan po ang i-discuss ko ngayon. Ang dami ko nang napanood na kagabi, pinagtyagaan ko hanggang alas 12. Binubuksan ko yung mga komentaryo ng mga vloggers eh. Opo. At ang dami talaga na galit na galit na o naaawa na o gusto nang gumanti. Opo. Ayan po. At yung iba ay talagang lumalabas yung kwan nila eh, yung dismayado sila sa mga pinagagawa ng Duterte administration. Opo. At hindi ko na po tatalakayan yan dito kasi nga sobra ng dami po eh. At mga nakikita ko ay tama naman yung sinasabi nila. Ulitin ko po ang title ko po ngayon ay Class at Ayungin Shoal. Opo. Between Philippine Navy and China Coast Guard. Ayan po Ang nangyari po pala dyan ay kasi iniintindi ko yung mga kwento eh o yung mga kwan eh, yung mga salaysay o yung mga sinasabi ng iba't ibang vloggers. Yung rubber boat na nakikita nyo doon sa kwan ay nakaangkla na pala yun doon sa BRP Sierra Madre. Nakaangkla na. Pero naghabulan na siguro yan. Opo, ng matagal. Naghabulan na sila. Ngayon, inangkla na nila doon sa BRP Sierra Madre, diyan nga sa Ayungin Shoal, para safety na siguro. Para, siyempre, may barko doon na malaki eh. Yun nga, yung BRP Sierra Madre. Akala nila hindi na siguro gagalawin. Ay, tumawag siguro ng radyo sa mga kasamahan nila. Kinuyog sila ng mga binibilang ko doon sa kwan mga 8 eh. Na mga rubber boat din eh. Na halos kasing laki. May maliliit pero may malaki din na mga bangka ng yung Coast Guard ng China. Kaya ang ginawa ay pinagdudumog o ayun nga, naputulan ng daliri yung isang Philippine Navy. At umabot pa sa bugbugan yan. Physical talaga. Ay wawalo lang yung kwan. Wawalo lang yung tripulante natin doon. Ay outnumber sila kasi binibilang ko din yung mga Chinese Coast Guard. Mahigit 50 eh. O, kung 8 din yung rubber boat na ginipit talaga sila eh. Ay sa 8 na lang ang pasahero, adi 64 na yan. O ano ang laban ng 8 sa kontra sa 64 o 50 katao? Talagang wala. Ngayon ay sinira yung rubber boat, pinagsisira.
inukupay nila ay siguro pagkatapos ng bugbugan ay ayun, sinira yung rubber boat ng Philippine Navy. Pati ata makina sinira o binutasan, pati yung naandun sa harapan, yung control monitor o pinagbabasag o at yun nga talagang bugbugan yan. Ayan po, ngayon tinanggal pa yung tali, pinutol ata yung tali at may nakita pa ako yung bag doon sa pump boat ng Philippine Navy ay nakuha nila. Nakuha nila. Sinungkit, hindi ba naandun doon sa kwan Ngayon ay talaga pong grabe na po ito. Opo. Grabe na yang ganyan. Opo. Ay kung sa iba siguro yan ay kwan na pinagbabaril na yung mga rubber boat ng mga China Coast Guard o pinalubog din nila na nanggagaling dapat doon sa BRP Sierra Madre. Aywan ko lang kung papaano ang kalaki ang pwersa nila, pero dapat doon pinagbabaril yung mga rubber boat din ng China para lulubog o kaya pinasabog nila. Kasi naandun lang sa malapit si Action Man nga, tinatanong niya, ay bakit nakukunan ito ng video? Ay yun nga, naandun yung kumukuha, usually siguro mga Philippine Marines yan Opo, mga Philippine Marines ang nakatalaga dyan dyan sa BRP Sierra Madre. Sila po ang kumukuha doon. Ayan po at kinuwento ko na po sa inyo ang sitwasyon. Pero bago ko ipagpatuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna o pasalamatan po itong mga vloggers na sumusubaybay sa atin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Ito po sila, batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, AB Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sornier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nucom, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orlin Nunez, Estrella Rambano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyo. At ito naman po ang mga vloggers na aking nirirekomenda po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isiguera, PMTGR Vloggers, The Action Man,
Roy Japan Tours. Divina Apostol, C.G. Pichchay, Kapihan Yartat Ago, Dimjus Journey, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at suportahan po natin sila kasi nakikita ko po na totoo yung sinasabi nila at sincere sila at para po sa bayan. Ayan po, o sige po at patuloy na po tayo dito sa ating dinidiscuss, yung itong clash in Ayungin Shoal between Philippine Navy and China Coast Guard. Ayan po. Ngayon, ay dahil nga dyan sa sitwasyon na yan, ako po ay nagre-research sa Biblia. Opo, nire-research ko, ano ba ang palatuntunan ng Diyos dyan? O ano ba ang prescription ng Diyos dyan? O ano bang record sa Biblia na parang may ganyan? Ganun nga, At yan po ay nakita ko sa Numbers. Opo, Numbers chapter 32. Mahaba po ito, pero hindi ko na po isinulat kasi nga ay makikita naman natin dito na ang advice pala ng Panginoon patungkol dyan sa teritoryo o dyan sa gera o may pumapasok na intruder sa bansa mo, ganyan, ay ang advice po ng Biblia, at hindi po pwedeng magkamali ang Biblia kasi nga ang Diyos ay hindi nagbabago Opo. Ang Diyos ay hindi naman nagsisinungaling. God is not a man that he should lie. Or the son of man ata that he should change his mind. Ang anak po kasi ng tao, o mga tao kasi, ay parating nagbabago ang pag-iisip po di ba? Pero ang Diyos hindi po Kaya nga, ang nakita ko po, at ito po ay para po sa atin lahat ito. Hindi ko na i-discuss kung ano yung mga dinidiscuss yan ng marami Pero ito po ang hindi nila alam na gusto kong i-share po sa inyo. Nasa inyo po kung maniwala kayo o hindi. Nung pong si Moses ay galing sa Ehipto, hindi rin siya nakapunta dyan sa lupang pangako kasi nga ay nagkasala din siya ng malaki Opo, hindi siya hinayaan o hindi siya pinayagan ng Diyos na makapasok dyan sa lupang pangako. Ang pinayagan yung mga bata pa. Opo, nangamatay nga yung bago sila nakapasok 40 years sila dyan sa ilang na paligid-ligid sila dyan. Hinintay na mamatay yung matatanda na hindi nga naniniwala Opo, at kasama na dyan si Moses dahil malaki ang nagawa na kasalanan ni Moses. Ngayon, pero sila Joshua, nakapasok sila dyan. Pero ito ang napagkasunduan nila o ito yung gabay ng Panginoon sa kanila na makikita nyo dyan sa Numbers chapter 32. Ang instruction sa kanila ng Panginoon, pag nasakop nyo na yan, yung lupang pangako na yan, ay simpre i-divide nila po yan sa 12 tribes. I-divide nila yan. May mga teritoryo na sila dyan. Ngayon, just in case na naandun na sila, nakapasok na sila, maganda na ang kanilang kabuhayan o peace time na, kasi masasakop nila pangako sa kanila na iyan ay ibibigay ko sa inyo. At ganun nga ang nangyari. Ngayon, may babala sa kanila o may instruction sa kanila na just in case dumating ang panahon na yung isang tribo o yung isang brother nyo, kanya, ay sinasalakay ng intruder o sinasalakay ng mga estranghero, ay ang gagawin nyo, sabi ng Panginoon, lilisanin nyo yung area ng comfort nyo.
aalisan nyo muna pansamantala yung area nyo, pupunta kayo dun sa labanan para tulungan yung katribo nyo o yung ibang tribo. Kasi 12 tribe po dyan eh. Oh, yun po ang kasunduan. Yun po ang payo ng Panginoon. Ayan po, malinaw po, hindi ba? Aalisan mo yung teritoryo mo muna pansamantala at pupunta ka dun sa may kaguluhan at tutulungan mo yung kalahi mo. Ayan po. Numbers 32, verse 22. Ito na, babasahin ko na. Then, when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of the obligation. Ayan, obligation pala nila ha. Obligation nila na ipagtanggol yung kinukubkob na kalahi nila o kalipi nila, mga Israel. You may return and be free of the obligation of the Lord unto the Israel. Obligasyon sa Diyos at saka obligasyon pa rin sa country nila, yung Israel. Ayan po. And this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan po, hindi ba? Kasi nga, nasubjunan nila eh. Ano? Pwede na kayo kanyang babalik doon sa dati nyong tirahan. You are free of the obligation to the Lord and to the Israel. Sabi niya. Kasi nga, may pangako nga na magagapi nila yan eh. Ayan na, hindi ba? Ito na tayo. Ito sa kinopya ni Kibuloy ito, ano? Kinopya ni Kibuloy. Opo, kinopya po ito ni Kibuloy. Kaya nga ito si Kibuloy magaling magsalita eh. Ito po ang ginamit niya paghamon kay Ontiveros, kay Senadora Ontiveros. Ito po ang ginamit niya. Kaya napakagandang pakinggan eh. Hindi ba? Kasi nga word of God eh. Ginagamit niya ang word of God. Ay hindi balik kung nagpe-preach siya eh. Ay ginagamit niya naman sa mga drama o walang kwentang mga salita. Hindi ba? But, ang sabi po ng Panginoon, but if you fail to do this, ano yun? Kung hindi nila tinulungan yung mga kalahi nila o yung kinukubkob na tribo, if you fail to do this, ang sabi po ng Panginoon, hindi ba? Ayan din ang ginamit po ni ikikwento ko lang po ha. At alam nyo naman yan, nasa YouTube yan eh. Yan po ang ginamit ni Kibuloy nung sinabihan niya o nagbigay siya ng mga hindi 10 utos 17 utos kay Ontiveros o sa Senado. If you fail to do this, sabi ni Kibuloy po, hindi ba? Debate tayo. Sabi niya eh. Hindi ba? Debate tayo. Ganun po kabilis ang bunganga ni Kibuloy. Ganun po. Pero kinuha niya dito, but if you fail to do this, you will certainly sin against the Lord, and be assured that your sin will find you out. Ayan po. Madalas kong narinig po ito sa pastor. Pero hindi ko alam kung saan nanggaling o ano ang topic. Kasi nga ito lang ang kinukuha nila eh. Your sin will find you out. Hindi ko alam kung ano yung sin na yan eh. Opo, parating yan ang ginagamit ng mga pastor. Yan lang, yung your sin will find you out. Yan, ano? Ay ito pala ay actually parang palatuntunan lang po ito eh. Hindi kasi ito 10 utos eh. Palatuntunan lang ito o prescription o advice lang ng Panginoon na kung kinukubkob po ang isang teritoryo nyo ay kailangan tutulong lahat. Ayan po. But if you fail to do this, ang sabi po ng Panginoon, you will certainly sin against the Lord,
And be assured that your sin will find you out. Ayan po, hindi ba? Ginamit po ni Kibuloy yan. If you fail to do this, debate tayo. Sabi niya, di ba? Debate tayo. Ay, bakit didibatihin ka, Kibuloy? Ay, ayaw mo ngang humarap sa Senado Ay, ako nga didibatihin kita basta haharap ka lang hindi ba? Humarap ka. Hindi yang magkuan na lang search ng kuan aristo kuan ka aaristuhin ka na ang ihaharap mo kuan mga pamalo, hindi ba? At saka mga bulo, hindi ba? Bakit? Ay mga rapist ba yung mga pulis o magnanakaw ba sila? Bakit ang ihaharap nyo ay mga bulo at saka mga pamalo, hindi ba? May water cannon pa, hindi ba? Pag-aralan nyo po yan, mali po yung ginagawa ni Kibuloy na yan. Mali yan. Ayun na nga, sinabi ko na. Ginagamit niya po ang salita ng Diyos, hindi ba? Ngayon, pero kung naayos nyo yan, sabi ng Panginoon, ituloy ko lang sa 24, build cities for your little ones and folds for your flocks. Ayan, mga kulungan ng mga hayop, o mga inaalagaan nilang hayop. Ay kasi noon, pag marami kang hayop, asinsado ka, hindi ba? Kung marami kang hayop, ako, naabutan ko po yan. Na yung lolo ko, ang daming kalabaw. Opo, ang dami talaga. Opo, ay ngayon, wala na Maraming baka, yung mga tiyuhin ko, may mga baka. Kasi yan po ang kayamanan noon Opo. Ay kasi kung saan-saan lang sila kumakain yan Ay ngayon wala nang kainan kasi nga kinukulob na yung mga mga luti-luti sa bundok. Ay ang hirap naman kung sa bundok. But do what you have promised. Ayan, build cities for your little ones and folds for your flocks, but do what you have promised. Ayan, hindi po nawawala yan. Yang ganyang advice ng Panginoon o prescription ng Panginoon. Hindi po nawawala yan. Kasi nga hindi nga nagbabago ang Panginoon Ngayon, balik ngayon tayo dito. Ay, paano yan nangyari sa atin? Paano yan? Na mismong si Presidente Duterte ay sinasabi niya ay hindi natin kaya yan. Wala tayong laban dyan. At yung konstitusyon pa natin is just a piece of paper. Pati po yung desisyon ng yung UNCLOS, yung International o Permanent Arbitration Committee ng UNCLOS, sabi niya, wala yan kasi nga it is just a piece of paper. Ayan po ang problema natin na nakikita ko. At mayroon pang mga vloggers, aywan ko lang kung ilan ang binabayad, pero sigurado ako na binabayaran sila yan ni Duterte. Kaya ganun. Yan po ang problema natin. Wala tayong unity, nagkakawatak-watak tayo kasi nga may mga ganyan. Ngayon, ito naman si Duterte, bakit ganyan siya? Sinabi ko na nung isang araw po, sinabi ko na napag-alaman ko nung ako ay pumunta ng China, ay ang mga hero pala dyan sa China, hindi kinukumpiska ang kanilang ari-arian. Opo, hindi pwedeng kunin ng gobyerno. Kaya, pwede talagang gawin ni Duterte yan. Pwede niyang gawin yan na gusto niya ang Pilipinas ay maging probinsya na po ng China. Ayan po. Ako nagtataka ako noon, pero nung 2000, yun nga, yung nagtataka ako, bakit katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, ay bakit pumapanig siya sa China, hindi ba? Dapat hindi Dapat ito ang sundin natin, itong palatuntunan po ng Panginoon. Ulitin ko lang kung hero, i-declare ng hero si Duterte sa China, hindi po kukunin ang kayamanan niya, hindi kinukuha pala. Ganun po yan. Opo. Ngayon, ay ang problema naman sa atin,
nakikita ko po nababayaran lang kaunti yung vlogger ay pumapanig naman na sa China. Oh, hindi ba? Ganun po eh. Ang sinasabi nila ay hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Ay ganun po ang sinasabi ni Duterte eh. Oh. Pero hindi po ganun ang nakikita ko. Ang international community po magtutulong-tulong yan para itong bully ng China mawala yan. Yan po ang nakikita ko dyan. Oh, tutulong po sila yan, lalo na yung mga malalaking barko. Pupunta dyan at aayusin yan. Hindi nila papayagan yan na hindi sila makadaan dyan. Just in case na naging teritoryo nila yan. Hindi. Hindi papayag ang mga malalaking bansa. Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya yung sinasabi ni Duterte at saka yung mga vloggers niya, kung minsan nga may mga kwan pa eh. May mga ibang sa bagay, mga kwan naman niya, mga advisor niya yan eh. Katulad ni Rookie, hindi ba? O, kung ano-ano ang sinasabi. O, ganun po ang problema natin. Wala tayong unity. Kaya, nag-aalangan po ang ibang bansa na tutulong sa atin. Ayan po ang nangyayari dyan. O, nag-aalangan ang Diyos na tutulong sa atin. Kasi nga, ayun na kang sinabi, if you fail to do this, hindi ba? Kasalanan po yun eh. Kasalanan po sa Diyos at paparusahan po tayo. Hindi ba? Kaya nga nangyayari yan. O, James 4:17. If anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba? Kung mayroon ka daw alam na mabuti na dapat mong ginagawa, katulad yan, ididipinsa mo po ang iyong teritoryo o ang iyong bansa, hindi ba? Ay hindi mo ginagawa, it is a sin. To him, it is a sin. Yung po nakasulat, hindi ba? May mabuti kang gagawin na dapat mong ginagawa na, ay hindi mo ginagawa, it is a sin. To him, it is a sin. Ang sabi po ng Biblia, hindi ba? Sa pamamagitan ni James. Opo. Ayan po ang problema natin. Ngayon ay tama ba yung sinasabi ni Duterte na ay wala tayong laban dyan, mahina tayo? Tama ba yan? Ay hindi po. Hindi po. Hindi tama yan. Dapat ang una nating gawin ay sumunod po tayo sa batas o sa international law. Kung ano yung napagkasunduan, yun po ang dapat na sundan o sundin ng mga tao para i-bless tayo ng Panginoon. Ganun po yan. Ay kung tayo mismo ayaw nating sumunod, hindi ba? Doon sa desisyon ng UNCLOS, nilagay lang sa eskaparate, hindi ba? Nilagay lang nila eh. Hindi nila in-implement eh. Dahil ang rason nila ay mahina tayo it's just a piece of paper. Ganun po yan. Pati nga konstitusyon natin eh, hindi ba? It's just a piece of paper, sabi niya eh. Pero ngayon, gusto nilang gamitin, hindi ba? Ganun po ang tao eh. Madaling magbago. Opo. Pero, nung kapanahunan niya, ay walang kwan sa kanya eh, walang batas-batas eh. Walang konstitusyon, wala yan. Pinabilanggo nila si Dilima, hindi ba? Pinibilanggo nila, gusto nilang ibilanggo, pwede. Hindi ba? Kasi nga sa akin walang batas-batas. Yan po ang sinasabi po ng mga diktador. Opo, sigurado po ako dyan kasi nasa Biblia po yan nakasulat. Ang nasa isipan po ng mga diktador ay ako ang batas at walang tao na pupwede sa akin. Ganun pang iniisip nila. Walang tao na pwede sa akin. Ako lang, sabi niya. Ganun pa nakasulat sa Biblia eh.
Walang po pwede. Ganun po. Ako ang batas o iyang batas na yan, hindi uobra sa akin yan. Ganun po ang mga diktador. At yan na nga. Hindi ba? Ay sisingilin po yan kasi nga ay power and authority belongs to God. Ayan po eh. Hindi ba? Sisingilin siya ngayon yan. Ayan na nga, sinasabi ni Basti. Hindi ba? Kahapon diniscuss ko na. Ano Bongo? Sabi niya, ano ka? Magsalita ka. Ayan na nga eh. Hindi ba? Kasi nga eh, nakikita nila na sinisingil na sila eh. Hindi ba? Oh, ay may sagot na si Bongo. Maganda, hindi ba? Maganda yung sagot niya. Oh. Hindi ba? Oh. Oh, matagal na akong naglingkod sa inyo. Oh, sabi ni Bongo, hindi ba? Ay, oo nga, hindi ba? Wala naman tayong narinig diyan kay Bongo eh. Tau-tauhan lang yan ni Kwan eh. Simula sa poll nung nanalo yan. Hindi ba? Wala tayong naririnig dyan. Ngayon na lang yan eh, hindi ba? Ngayon, kasi mag-i-eleksyon na, hindi ba? Ganun po ang mga tao. Opo, ganun po, ano. Pero ang sinasabi ko lang, yung ginawa ni Duterte sa atin ay grabe yun. Opo. Walang pwede sa akin, ganun ang ibig niyang sabihin. Sige, patayin yan. Hindi ba? Sinabihan niya mga pulis na, akong bahala sa inyo. Oh, kasi nga, para sa kanya, walang batas-batas. Ayan po, yan po ang problema dyan. Kaya alam po ng kanyan, alam po ng China yan. Kaya ganun na lamang ang kanilang pambubuli. Ayun, kasi may kaalyado sila na dating presidente na aywan ko lang kung may puwersa pa yan na baka nakaabang dyan. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po ano. At sa aking pong pag-discuss dito, bago ako mag-discuss, nananalangin po ako sa Panginoon na sana yung nakikinig po sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Katulad yang ganyan. Iyan po ang problema dyan. Wala tayong unity. Oh. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, ano, mga kababayan, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig, ano. Salamat po ng marami. Salamat po.